Ayo, iyakan pala to. Oo nga po, hindi ko na-expect. Ayun na po, papaiyakin niyo po ulit ako. Mamimiss ko po lahat kasi nga, for the past 2 years, mas nakikita ko pa po yung abot kamay na pangarap family ko kaysa sa sarili kong pamilya. Kasi, kasi, alam po, 4 times a week ko po silang kasama. Sabay-sabay po kaming dalaw, kumakain po ng breakfast, lunch, and dinner. Nagtitiktok po kami. Pag may kailangan po mga advices, may lalapitan po ako sa isa sa kanila. So lahat po mamimiss ko. Julian, anong naipundar mo sa 2 taon? Naipundar? Well, meron po akong mga naipundar din po for the future. Pero siguro po higit dun sa material na bagay, ang naipundar ko po is yung knowledge ko po from the show. Sobrang dami ko po kasi natutunan. At kumbaga parang bilang sa artista, mas natutunan ko mahalin yung trabaho ko dahil po sa amin kami na pangarap. Mas naging professional po ako. Actually, sobra-sobra po yung impact sa akin ng character ko na si Dr. Annalyn Santos. Siyempre, sobrang dami ko po kasi natutunan eh. Lalo po sa mga kasama ko. Ayan silang lahat po everyday. Nakakausap po sila sa taping, humingi ako ng advices. So, ang dami ko po natutunan bilang isang artista and bilang isang tao dahil kay Dr. Annalyn. Ayun. Thank you. So, eto last na. Pwede mo ba i-share sa amin? Biggest challenge. Siguro po kasi yung character ko talaga, challenging po talaga siya. I mean, youngest doctor po siya sa buong Pilipinas. So, naging challenge po talaga na kailangan aralin ko lahat ng medical terms. Kailangan po tama lahat ng ginagawa ko sa set dahil may mga nakabantay na mga doktor. Happiest memory, sa buong 2 years, sobrang happy ko kasi sa buong 2 years dahil po sa mga kasama ko. So hindi ko alam kung ano yung happiest memory ko, parang buong 2 years dahil po sa kanilang lahat. Thanks, Julia. Thank you. Lynette, sa tayo Lynette. Siguro so ngayon hindi ko siya masasabing pagdurusa or sacrifice. Kasi kung gagawin mo naman yun para sa anak mo, ayoko siyang tawaging sacrifice. Gusto ko na ginawa ko yun, whether na nahirapan ako o hindi, okay ako dun kasi para sa anak ko yun eh. So ayoko siyang gawing sacrifice kasi parang negative yung, parang sa akin na parang negative na mentor niya. So parang si Carmina at si Lynette gagawin ng lahat para sa anak niya. And siguro yung natutunan ko sa character ni Lynette na pagdating sa education, kasi no read, no write siya eh. So, parang dahil sa suporta nila sa isa't isa, yung mag-ina, parang sabay silang nangarap. So, habang nag-aaral yung anak niya, nag-aaral din yung nanay niya. So, parang pagdating sa education, dapat hindi natin ikahiya na kung ano man yung edad natin, kung ikaw ay nasa grade school, high school, kung it's about education, okay lang yun. Dapat wag, kung para sa sarili mo, kung para mapabuti mo yung sarili mo, dapat hindi mo ikakahiya yun. So parang ang galing niyang motivation din para sa akin na to try, learn new things, yung mga ganon. Kasi nga, ano yan eh, parang nakakadagdag yan sa sarili mo, sa confidence mo, yung ganon. At kung paano, at kung ano yung sikreto or ingredient kung bakit tumagal yung show namin, honestly, hindi ko talaga alam. Ito talaga ay hindi namin ine-expect lahat. Basta kami, gumawa lang kami ng teleserye na talagang makakapag-inspire sa mga tao. At yung makaka-relate. Kasi siguro tayong mga Pinoy kasi masyado tayong mapagmahal sa pamilya, lalo na yung mother and child. Kaya siguro ang daming kumapit kagad sa storya namin. Kasi parang through thick and thin, parang magkasama, parang masaya na sila, basta as long as magkasama silang dalawa. Yung simple happiness, simple joys, mas maligaya na silang dalawa. So, kaya siguro parang tumagal yung show namin. Okay. Meron ka ba bang idadagdag, Kuya Arwan? Carmina, gusto mo bang bumalik din sa pag-aaral pa? Gusto ba mag-aaral pa? Ay, oo. Gusto ko mag-aaral pa ulit. Na-inspire ka rin sa character mo? Oo, na-inspire talaga ako. Kasi, like I said, parang pagdating, pag mag-college ka naman, wala namang pinipiling edad eh. So, yes. Okay lang, ang dami na namang online. Ang dami nang pwedeng, ang dami ng mga ways, not only going to the literal school, but through online, ang dami mo nang pwedeng gawin, diba? Ano sanang course ang gusto mong kunin? If ever lang.
Gusto ko siguro business. Baka sa business. Okay. Baka ganun. Or psychology. Gusto ko psychology. Kasi nung high school ako, parang nung magka-college na ako, I really wanted to take up psychology. Kaso napunta ako sa advertising. Tapos hindi ko natuloy. Parang feeling ko, psychology. Ayan. Okay. Thank you po. Thank you. Richard. Ay,